Salamat po sa inyong tiwala. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Narito po ang isinulat kong muli na artikulo para sa inyo. Nagigising na naman ba kayo ng 2:00 ng madaling araw? At sa paggising sa umaga ay pagod na pagod pa rin kahit sa pakiramdam ninyo ay nakatulog naman kayo ng mahimbing? Kung kayo po ay higit sa 15 taong gulang, maaaring hindi lang ito simpleng epekto ng pagtanda. Baka mayroon kayong isang nakatagong gawi na tahimik na gumagambala sa inyong pantog. Bilang isang urologist, napakarami ko nang nakitang mga senior citizen, kapwa dito sa Pilipinas at sa Amerika, na tahimik na nagdurusa at sinisisi ang kanilang edad, gayong ang totoong salarin pala ay isang karaniwang masustansyang pagkain o inumin. Ngayon, ibubunyag ko ang isang bagay na madalas ay hindi napapansin ng marami. Ang 10 kamanghamanghang benepisyo ng buto ng kalabasa na natural na makakatulong para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at matulungan kayong makatulog ng mahimbing nang hindi nangangailangan ng gamot. Ngunit bago po tayo magsimula, labis ko pong ikagagalak na marinig ang inyong kuwento. Mula sa ang lugar ninyo po pinapanood ang video na ito at anong oras na po riyan ngayon? Pakisulat naman po sa comments sa ibaba. Kahit isang salita lang po mula sa inyo ay malaking bagay na para sa akin. At kung mahalaga po sa inyo ang inyong pagtulog, ang inyong kalusugan, o ang kalusugan ng isang taong mahal ninyo, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito para hindi ninyo malampasan ang mga simple ngunit makabuluhang kaalamang tulad nito. Simulan na po natin. Minamahal kong senior, kung kayo po ay 20 anyos na o higit pa at gumigising ng 1, 2, o kahit 3 beses sa gabi para umihi, hindi po kayo nag-iisa. Sa buong Pilipinas, mula sa mga tahimik na bayan sa Cebu hanggang sa mga iskinita ng Quiapo, libu-libong senior ang dumaranas ng ganitong problema. Hihiga kayo matapos ang isang mahabang araw, pagod ang katawan, mabigat ang talukap ng mga mata, ngunit sa sandaling nagsisimula pa lang kayong makatulog, tatawag na ang inyong pantog. At pagsapit ng umaga, kahit ang karaniwan ninyong mainit na kape ay hindi kayang alisin ang bigat sa inyong ulo o ang pangangalay sa inyong mga binti. Marami ang nag-aakala na ito'y bahagi lang ng pagtanda, isang bagay na dapat tanggapin. Pero bilang isang urologist, nais kong malaman ninyo na may dahilan po ito. At ang mas mahalaga, mayroon kayong magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang bumaba ang produksyon ng inyong katawan ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang vasopressin ay parang isang tahimik na guwardiya sa gabi. Sinasabihan nito ang inyong mga bato, kidneys, na magdahan-dahan at magpahinga habang kayo ay natutulog. Ngunit kapag bumaba ang hormone na ito, hindi natatanggap ng inyong mga bato ang mensahe. Tuloy-tuloy pa rin silang nagsasala ng tubig kahit 2:00 o 4:00 ng madaling araw. Nangangahulugan ito na mas maraming ihi ang nagagawa sa gabi at mas mabilis mapuno ang inyong pantog kaysa dati. Kahit isang basong tubig lang ang ininom ninyo pagkatapos ng hapunan, nanganganib pa rin ang inyong pagtulog. Ngayon, isama pa natin ito sa isa pang bagay. Ang inyong pantog mismo ay nagiging mas sensitibo. Noong kabataan ninyo, kaya nitong mag-imbak ng hanggang 400 o 500 mililitro ng ihi bago kayo gambalain. Ngunit pagkatapos ng isinta, kahit 150 mililitro lang, wala pa sa kalahati ng isang karaniwang baso,
ay sapat na para maramdaman ninyong kailangan ninyong umihi. Ang mga nerbiyos sa pantog ay nagiging mas alerto, halos sobra sa pagka-alerto, at nagpapadala ng senyales sa inyong utak kahit hindi pa naman talaga puno ang pantog. Kaya kayo nagigising, hindi dahil punong-puno na ang inyong pantog, kundi dahil iniisip ng inyong mga nerbiyos na puno na ito. At narito ang isang bagay na madalas nating nakakaligtaan, ang ating mga gawi sa gabi. Maraming Pilipinong senior ang mahilig sa maaalat na chichirya, maanghang na sausawan, o isang tasang gatas na may tsaa pagkatapos ng hapunan. Ang mga pagkaing ito ay maaaring magbigay ng ginhawa, ngunit tahimik nilang ginugulo ang balanse ng katawan. Ang sobrang asin ay humihila ng tubig palabas sa inyong mga selyula na nagiging sanhi para magtrabaho ng husto ang inyong mga bato sa gabi. Kahit ang mga herbal na tsaa o sabaw ay maaaring magdagdag ng likido bago matulog at maging dahilan para masobrahan sa trabaho ang inyong pantog. Kaya naman mahalaga ang tamang oras at pagkain, lalo na pagkalubog ng araw. At dito na po pumapasok ang isang bagay na nagbibigay pag-asa, isang banayad na lunas mula sa kalikasan. May mga partikular na pagkain na tumutulong pakalmahin ang inyong pantog, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik ng balanse. Isa sa pinakamabisa rito ay ang buto ng kalabasa. Maliit, simple, at puno ng kakayahang magpagaling. Mayaman ito sa magnesium at zinc na tumutulong sa mga kalamnan ng inyong pantog na mag-relax at bawasan ang mga hindi inaasahang paghilab. Naglalaman din ito ng tryptophan na sumusuporta sa mas mahimbing na pagtulog sa pamamagitan ng natural na pagpapataas ng serotonin at melatonin. Isipin ninyo na para silang maliliit na bantay sa pintuan ng inyong pantog na hinahayaan kayong magpahinga ng mas matagal. Kaya't alalahanin po ninyo, hindi ito basta bahagi lang ng pagtanda. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. At sa mga tamang gawi, tulad ng pag-aayos ng hapunan, pagpapakalma sa pantog, at pagdaragdag ng tamang uri ng buto, maaari kayong makatulog muli ng mahimbing sa buong gabi. Hindi ito milagro, kundi isang tahimik na pagbabalik sa balanse. Continue. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 kamangha-manghang benepisyo ng buto ng kalabasa at kung paano ito gamitin ng tama upang ang inyong mga gabi ay maging mapayapa muli. Kaibigan, marahil ay nakakita na kayo ng maliliit at berdeng buto na isinasaboy sa ibabaw ng polvoron o inihahalo sa mga minatamis sa mga tahanang Pilipino. Sa katunayan, maraming tradisyonal na pamilya, lalo na sa Batangas o ilang bahagi ng Pampanga, ang matagal nang gumagamit ng buto ng kalabasa bilang bahagi ng kanilang mga panghimagas. Ang ilan pa nga ay sinasangag ito na may kaunting asin at idinadagdag sa kanilang merienda sa hapon. Ngunit iilan lamang sa atin ang nakakaalam na ang maliliit na butong ito ay may dalang malakas na benepisyo, lalo na para sa mga nakatatanda na tahimik na sumusuporta sa katawan kung saan ito higit na nangangailangan. Ang buto ng kalabasa na kilala rin sa atin ay higit pa sa isang pampalamuti. Puno ito ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa tumatandang katawan sa simple ngunit mabisang paraan. Bawat maliit na buto ay naglalaman ng zinc, isang mineral na nagpapalakas ng immunity at tumutulong sa paghilom ng mga tissue na lalong mahalaga pagkatapos ng edad 60. Mayaman din ito sa magnesium na nagpapakalma sa nervous system
at binabawasan ang paghilab ng pantog na nakakatulong maiwasan ang mga paggising sa kalagitnaan ng gabi. At nariyan din ang tryptophan, isang natural na amino acid na nagiging serotonin at melatonin, dalawang pangunahing sangkap na sumusuporta sa malalim at mahimbing na pagtulog. Lahat ng ito ay nasa isang kutsara lang ng buto. Walang gamot, walang side effects, kalikasan lang na gumagawa ng kanyang tahimik na trabaho. Ang buto ng kalabasa ay mayroon ding mga plant sterol na tinatawag na phytosterols na napatunayang sumusuporta sa kalusugan ng prostate sa mga nakatatandang lalaki. Ito ay lalong mahalaga dahil ang lumalaking prostate ay isa sa mga karaniwang dahilan ng madalas na pag-ihi pagkatapos ng edad 60. Ang mga buto ay naglalaman din ng malusog na taba tulad ng omega-6 na dahan-dahang binabawasan ang pamamaga sa daluyan ng ihi. Sama-sama, ang mga sustansyang ito ay bumubuo ng isang natural na panangga na tumutulong sa inyong pantog na manatiling kalmado, balanse ang inyong mga nerbiyos at mas payapa ang inyong mga gabi. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Mang Tomas mula sa Davao. Siya ay 72 taong gulang at gumigising ng 3 beses sa gabi kahit na napakakaunti ng iniinom niyang tubig. Matapos niyang malaman ang tungkol sa buto ng kalabasa mula sa isang local health workshop, sinimulan niyang kumain ng 1 kutsara tuwing umaga kasabay ng kanyang almusal. Sa loob lamang ng 10 araw, nakakatulog na siya ng 5 oras ng diretso, 1 beses na lang gumigising, at ang pinakamahalaga, masigla ang kanyang pakiramdam sa umaga. Sabi niya sa akin, "Doc, hindi ko alam na ang isang maliit na bagay pala ay makapagdudulot ng ganitong kapayapaan. Kaya, minamahal kong senior, huwag po ninyong baliwalain ang maliliit na berdeng butong ito. Maaaring hindi sila kapansin-pansin, ngunit nagtataglay sila ng isang mahalagang bagay: balanse, ginhawa, at ang posibilidad ng mas mahimbing na pagtulog ng walang gamot." Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo ang 10 partikular na benepisyo ng buto ng kalabasa at kung paano ito gamitin ng ligtas sa inyong pang-araw-araw na buhay. Dahil sa edad na ito, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang ating kinakain, kundi kung ano ang ating pinipili at kung kailan. 10 kamangha-manghang benepisyo ng buto ng kalabasa para sa kalusugan ng pantog at pagtulog. Una, binabawasan ang paghihi sa gabi sa tulong ng phytosterols. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit napakalaking tulong ng buto ng kalabasa para sa mga nakatatanda ay dahil naglalaman ito ng tinatawag na phytosterols. Ito ay mga sangkap mula sa halaman na dahan-dahang sumusuporta sa inyong pantog at nakakatulong bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Isipin ninyo sila bilang mga natural na tagaprotekta na pinapanatiling kalmado ang pantog at binabawasan ang mga palagiang senyales na gumigising sa inyo ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Sa siyentipikong paliwanag, tumutulong ang phytosterols na bawasan ang pamamaga sa daluyan ng ihi at ang iritasyon sa dingding ng pantog. Sinusuportahan din nito ang mas mahusay na balanse ng hormone na madalas na nakatagong dahilan sa likod ng sobrang aktibidad ng pantog sa gabi. Isang kwento ay mula kay Aling Nena ng Batangas. Siya ay 68 taong gulang at dati gumigising ng 2 hanggang 3 beses sa gabi para magbanyo. Matapos bigyan ng kanyang apo ng sinangag na buto ng kalabasa, dinagdagan niya ng 1 kutsara nito ang kanyang merienda tuwing 5:00 ng hapon.
Sa loob ng 2 linggo, naiulat niya na nakakatulog na siya ng 5 oras ng diretso ng walang anumang gamot. Sabi niya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumising akong nakangiti. Pangalawa, sinusuportahan ang malusog na prostate sa mga lalaking higit sa 60. Pagkatapos ng edad 60, maraming Pilipinong lalaki ang tahimik na nakikipagbuno sa mga problemang may kinalaman sa prostate gland. Natural itong lumalaki habang tumatanda at nagsisimulang pumindot sa pantog na nagbibigay sa inyo ng pakiramdam na kailangan ninyong umihi ng paulit-ulit. Ang buto ng kalabasa ay isang kilalang natural na lunas para sa pagsuporta sa kalusugan ng prostate, lalo na dahil sa taglay nitong zinc. Ang zinc ay isang mahalagang mineral na tumutulong pigilan ang labis na pamamaga ng prostate. Binabawasan din nito ang produksyon ng dihydrotestosterone, DHT, isang hormone na maaaring magpalala sa paglaki ng prostate sa mga matatandang lalaki. Halimbawa, si Lolo Jose mula sa Iloilo. Siya ay 72 na at niresetahan na ng gamot para sa lumalaking prostate. Ngunit dahil sa mga side effects, nahihilo siya at laging pagod. Iminungkahi ng kanyang urologist na magdagdag siya ng buto ng kalabasa sa kanyang dieta habang sinusuri ang dosis ng gamot. Sa loob ng 1 buwan, ang kanyang pag-ihi sa gabi ay nabawasan mula 3 beses hanggang 1 beses na lang. Sabi niya, umiinom pa rin ako ng gamot pero mas napadali ng mga butong ito ang pag-manage ko sa aking kondisyon sa natural na paraan. Pangatlo, tumutulong kontrolin ang masyadong aktibong pantog, overactive bladder o OAB, sa natural na paraan. Ang OAB ay kapag ang pantog ay nagpapadala ng apurahang senyales kahit hindi pa ito puno. Ang problemang ito ay nakaaapekto sa maraming nakatatanda, lalo na sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Makakaramdam kayo ng biglaang pagnanais na umihi. At kung walang malapit na banyo, lumilikha ito ng pagkabalisa at takot, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng mga sangkap na tumutulong pakalmahin ang mga nerbiyos ng pantog. Kabilang dito ang magnesium, zinc, at antioxidants na binabawasan ang hindi kinakailangang paghilab ng dingding ng pantog. Sa simpleng salita, sinasabi nila sa inyong pantog, relax lang, huwag magmadali, maghintay hanggang sa mapuno ka talaga. Ibinahagi ni Lola Puring mula sa Pampanga ang kanyang kwento sa isang prayer meeting. Dati raw ay iniiwasan niyang pumunta sa simbahan dahil sa biglaang pagnanais umihi. Matapos magdagdag ng buto ng kalabasa sa kanyang panghapong merienda at iwasan ang mga likido, pagkalipas ng 7:00 ng gabi, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ngayon, payapa na siyang nakakadalo sa mga misa nang hindi nag-aalala kung saan ang pinakamalapit na banyo. Sabi niya, nang nakangiti, nakikinig na sa akin ngayon ang pantog ko. Pang-apat, may banayad na epekto laban sa pamamaga na nagpapabawas sa pananakit ng puson. Minsan, nakararanas ang mga senyor ng pananakit o bahagyang kirot sa puson kahit walang malalang impeksyon. Ito ay madalas dahil sa bahagyang pamamaga sa pantog o sa daluyan ng ihi na naiipon sa paglipas ng panahon. Hindi ito palaging lumalabas sa mga blood test, ngunit patuloy nitong ginagambala ang inyong pagtulog at ginhawa. Ang buto ng kalabasa ay may natural na anti-inflammatory properties, lalo na mula sa omega-6 fatty acids at vitamin E nito. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong na paginhawahin ang mga panloob na tissue at bawasan ang presyon sa mga kalamnan ng pantog. Kapag nabawasan ang pamamaga,
madalas na nababawasan din ang sakit at pagkaapurahan. Tingnan natin si Mang Cardo mula sa Baguio. Mayroon siyang paulit-ulit na pakiramdam ng discomfort bago matulog at madalas na naglalagay ng mga pamahid dahil akala niya ay kabag lang ito. Ngunit matapos malaman ang tungkol sa buto ng kalabasa mula sa kanyang pamangkin na isang nutritionist, sinimulan niyang kainin ito bago maghahapunan. Isang kutsara lang araw-araw na may maligamgam na tubig ay nagdulot ng malaking pagbabago. Sa loob ng 10 araw, nawala ang pananakit sa gabi at sa wakas ay nagkaroon siya ng mahimbing na pagtulog. Panlima, mayaman sa magnesium na tumutulong i-relax ang kalamnan ng pantog. Ang magnesium ay isa sa mga mineral na madalas makaligtaan para sa kalusugan ng pantog, ngunit napakalaki ng papel nito. Tinutulungan nito ang mga kalamnan, kabilang ang kalamnan ng pantog, na humilab at mag-relax ng maayos. Ang mababang antas ng magnesium ay maaaring magdulot ng paghilab ng pantog, na parang bigla ang pagnanais na umihi. Ang buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayamang vegetarian sources ng magnesium. Ang isang kutsara ng buto ay nagbibigay ng halos 20% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Sinusuportahan nito hindi lang ang inyong pantog, kundi pati na rin ang inyong mga buto, nerbiyos, at panunaw. Ibahagi ko ang kwento ni Nanay LB mula sa Rizal. Siya ay 66, mag-isang nakatira, at nagsimulang mapansin ang madalas na pag-ihi na may kasamang panginginig ng binti. Matapos magdagdag ng binabad na buto ng kalabasa sa umaga at gawin ang simpleng leg raises, bumuti ang kanyang mga sintomas. Tinatawag niya itong bladder tonic niya ngayon at hinihikayat ang ibang kababaihan sa kanilang Bible study group na subukan ito. Sabi niya, hindi nakikita ang magnesium, pero ramdam ng katawan ko ang pagkakaiba. Pang-anim, mayaman sa zinc na tumutulong ayusin ang dingding at mga tisyo ng pantog. Habang tayo ay tumatanda, ang malambot na panloob na dingding ng pantog ay dahan-dahang nawawala ng lakas. Para sa maraming senior, kahit walang impeksyon, ang pantog ay nakakaramdam ng iritasyon, sobrang aktibo, o hirap mag-imbak ng maraming ihi. Ito ay madalas dahil ang maselang tissue sa loob ay nangangailangan ng mas maraming suporta at paghilom, ngunit bihirang makuha ito mula sa karaniwang pagkain. Ang buto ng kalabasa ay isang natural na pinagkukunan ng zinc, isang mineral na kilala sa papel nito sa pag-aayos ng tissue at kalusugan ng immune system. Sinusuportahan ng zinc ang muling pagbuo ng dingding ng pantog na ginagawa itong mas matibay at hindi madaling masira o mamaga. Kilalanin natin si Ginoong Reyes, isang 69 taong gulang na retiradong guro mula sa Laguna. Wala siyang malaking problema sa kalusugan, ngunit gumigising siya ng 4 na beses gabi-gabi. Normal ang resulta ng kanyang urinalysis, ngunit pinaghihinalaan ng kanyang urologist na mahina ang dingding ng kanyang pantog. Pagkatapos ng 3 linggong pagkain ng sinangag na buto ng kalabasa araw-araw, naiulat ni G. Reyes na 1 beses na lang siyang gumigising at mas may kontrol na siya. Sabi niya, walang nagsabi sa akin na ganito pala kahalaga ang zinc. Akala ko mga almendras lang ang may nutrisyon, pero nagulat ako sa maliliit na butong ito. Pampito, ang tryptophan sa buto ng kalabasa ay nagpapalakas ng serotonin at tumutulong para sa mas mahimbing na pagtulog. Maaaring hindi ninyo alam ang salitang tryptophan, ngunit tiyak na alam ninyo ang halaga ng isang malalim at walang patid na pagtulog sa gabi. Ang tryptophan ay isang natural na sangkap
na matatagpuan sa buto ng kalabasa na tumutulong sa inyong utak na gumawa ng mas maraming serotonin at melatonin. Ang dalawang hormone na ito ay susi para sa emosyonal na katatagan at mahimbing na pagtulog, lalo na pagkatapos ng edad 16. Pinapakalma ng serotonin ang isip, binabawasan ang pagkabalisa sa gabi, at pinipigilan ang mga paggising ng 2:00 ng madaling araw. Sinasabihan naman ng melatonin ang inyong katawan kung kailan oras na para magpahinga, na tumutulong sa inyong makatulog ng mas mabilis at manatiling tulog ng mas matagal. Ibahagi ko ang karanasan ni Tita Linda mula sa Quezon City. Dati siyang nakahiga sa kama ng ilang oras kung ano-ano ang iniisip, naghihintay sa antok na hindi dumarating. Kahit makatulog siya, nagigising din siya ng paulit-ulit at pagod buong araw. Iminungkahi ng kanyang anak na isang yoga teacher na kumain siya ng buto ng kalabasa sa hapon bago lumubog ang araw. Sa loob ng 1 linggo, nakakatulog na si Tita Linda ng 6 na oras ng diretso. Tinatawag niya itong evening meditation food niya ngayon. Pangwalo, sinusuportahan ang balanse ng hormone, lalo na para sa mga kababaihang post-menopausal. Pagkatapos ng menopause, maraming Pilipinang babae ang tahimik na nagdurusa mula sa hormonal imbalance. Maaaring hindi nila ito sinasabi ng hayagan, ngunit malinaw ang mga senyales. Hindi regular na pagtulog, tuyong balat, pabago-bagong mood, at madalas na pag-ihi. Ang pagbaba ng estrogen ay nakakaapekto sa daluyan ng ihi na ginagawang mas manipis at mas sensitibo ang dingding ng pantog. Ang buto ng kalabasa ay nag-aalok ng banayad na suporta dahil naglalaman ito ng mga phytoestrogen mula sa halaman at mahahalagang fatty acids. Ang mga sustansyang ito ay ginagaya ang ilang epekto ng estrogen ng hindi mismo mga hormone. Gaya ni Aling Marites, 16 taong gulang mula sa Bicol. Hindi siya nagrereklamo, ngunit napansin ng kanyang anak kung gaano kadalas siyang gumagamit ng banyo sa gabi. Matapos makapanood ng isang health video tungkol sa buto ng kalabasa, nagdagdag sila ng 1 kutsara ng bahagyang sinangag na buto sa kanyang panggabing lugaw. Sa loob ng 2 linggo, nabawasan ang kanyang paghihi sa gabi at gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa kanyang anak, "Mas pakiramdam ko na ako ang sarili ko ngayon. Mas kalmado lang, mas magaan sa loob." Pansiyam, mataas sa fiber na tumutulong bawasan ang constipation at presyon sa pantog. Maaaring hindi mukhang konektado ang constipation sa paghihi, ngunit sa katawan ng nakatatanda, lahat ay magkakaugnay. Kapag ang bituka ay puno o mabagal, pinipindot nito ang pantog, binabawasan ang espasyo nito at dinaragdagan ang presyon. Dahil sa presyon na ito, mas madalas ninyong maramdaman ang pagnanais na umihi, lalo na sa gabi kapag sinusubukang mag-relax ng katawan. Ang buto ng kalabasa ay natural na mataas sa dietary fiber na banayad na sumusuporta sa regular na pagdumi. Kapag maayos ang panunaw, mas maluwag ang pantog at mas kaunti ang presyon dito, na nagpapahintulot na makapag-imbak ito ng ihi ng mas komportable. Kilalanin natin si Mang Andoy mula sa Bulacan. Madalas siyang umiinom ng fiber supplement sa gabi, ngunit nagiging sanhi ito ng kabag sa kanyang tiyan. Matapos malaman ang tungkol sa fiber sa buto ng kalabasa, lumipat siya sa isang natural na gawain, kumakain ng 1 kutsara ng buto sa kalagitnaan ng umaga na may maligamgam na tubig. Sa loob lamang ng 10 araw, pumuti ang kanyang pagdumi at nakakagulat,
Nabawasan din ang kanyang pag-ihi sa gabi. Sabi niya, parang lahat ay umayos sa loob. Walang sikip, walang presyon, walang dagdag na pagpunta sa banyo. Pansampu, pinoprotektahan ng antioxidants sa buto ng kalabasa ang mga nerbiyos ng pantog at urinary function. Habang tayo ay tumatanda, ang mga nerbiyos na kumukontrol sa pantog ay nagiging hindi na gaanong matalas at mas madaling mairita. Ito ay maaaring humantong sa mga maling senyalis, hindi kumpletong pag-ihi o biglaang pagkaapurahan kahit kalahati pa lang ang laman ng pantog. Ang mga isyong ito ay madalas na hindi napapansin sa mga pagsusuri, ngunit nagdudulot sila ng tunay na discomfort sa mga senior. Ang buto ng kalabasa ay puno ng antioxidants, kabilang ang vitamin E, lignans, at carotenoids. Tumutulong ang mga ito na protektahan ang mga nerbiyos at tissue sa paligid ng pantog mula sa oxidative stress at pinsalang dulot ng pagtanda. Halimbawa, si Rina mula sa Cavite. Wala siyang malaking problema sa kalusugan, ngunit pakiramdam niya ay nerbiyoso ang kanyang pantog, laging alerto, laging handang umihi. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang mga nerbiyos ng kanyang pantog ay sobrang stimulated, isang karaniwang problema sa mga nakatatandang babae. Iminungkahi niya ang natural na suporta ng antioxidant, kabilang ang buto ng kalabasa at mas maraming makukulay na gulay. Sinimulan niyang kumain ng 1 kutsarita ng hilaw na buto tuwing hapon. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang pagtulog at mas nakakapaghintay na siya bago magmadali sa banyo. Ngumiti siya at sinabing, sa wakas, nagtitiwala na sa akin ang pantog ko. Hindi na siya maagang tumutunog. Minamahal kong senior, ngayong narinig na ninyo ang magagandang paraan kung paano masusuportahan ng buto ng kalabasa ang inyong pantog at pagtulog, marahil ay nagtatanong kayo, gaano karami ang dapat kong kainin? Kailan ko ito dapat kainin? At mayroon ba akong dapat iwasan? Ito ay matatalinong tanong dahil sa ating edad, kahit ang masustansyang pagkain ay dapat kunin ng may pag-iisip at tamang tiyempo. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa pinakamahusay na paraan ng pagkain ng buto ng kalabasa para makuha ninyo ang benepisyo ng walang anumang problema. Tulad ng isang paglalakad sa umaga na nangangailangan ng tamang sapatos, ang mga butong ito ay nangangailangan ng tamang oras at dami. Una, gaano karami ang sapat? Para sa karamihan ng mga senior, sapat na ang kaunti. Hindi ninyo kailangang kumain ng 1 buong mangkok. 1 kutsara lang bawat araw, mga 15 hanggang 20 gramo, ay sapat na para ibigay sa inyo ang lahat ng benepisyo. Ang ganitong karami ay nagbibigay sa inyo ng zinc, magnesium, malusog na taba, at fiber nang hindi nagdudulot ng bigat sa inyong panunaw. Kung bago kayo sa pagkain ng buto ng kalabasa, magsimula ng dahan-dahan. Kumain ng 1 kutsarita sa unang 3 hanggang 4 na araw at obserbahan ang inyong katawan. Kapag komportable na kayo, dagdagan ito sa 1 buong kutsara. Iyon na po iyon. Hindi na kailangang kumain ng mas marami. Sa katunayan, ang pagkain ng sobra ay maaaring magdulot ng kabag, lalo na sa mga senyor na mas mabagal ang panunaw. Halimbawa, si Ginoong Ramon mula sa Vigan. Dati siyang kumakain ng 1 dakot ng buto pagkatapos ng hapunan, iniisip na mas marami ay mas mabuti, ngunit nagdulot ito ng kabigatan sa kanyang tiyan sa gabi. Matapos niyang ayusin sa 1 kutsara lang sa umaga, bumuti ang kanyang pagtulog at gumaan din ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Pangalawa, pinakamagandang oras para kumain. Mahalaga po ang timing pagkatapos ng 6:00. Kung kalusugan ang pag-uusapan, ang kung kailan ka kakain
ay kasing halaga ng kung ano ang iyong kinakain. Para sa buto ng kalabasa, ang mainam na oras ay alinman sa umaga sa pagitan ng 7 hanggang 9 ng ukuu o sa hapon bandang 4 hanggang 5 laais. Binibigyan nito ang inyong katawan ng oras upang maabsorb ang mga sustansya at pinapayagan ang inyong pantog na manatiling kalmado sa gabi. Pakiusap, iwasan ang pagkain ng buto pagkalipas ng 7 ng gabi, lalo na kung madalas kayong umihi o mahina ang panunaw. Kahit na masustansya ang mga ito, naglalaman pa rin sila ng langis at fiber na parehong maaaring mag-trigger ng aktibidad ng pantog sa gabi. Si Aling Silya mula sa Bacolod ay maganda ang pagsunod sa ritmong ito. Nagdaragdag siya ng 1 kutsara ng buto ng kalabasa sa kanyang prutas tuwing 5 ng hapon. Sabi niya, pagsapit ng gabi, tahimik ang tiyan ko, kalmado ang pantog ko, at nakakatulog ako ng walang abala. Pangatlo, paano kainin? Ang buto ng kalabasa ay maaaring kainin sa maraming paraan, ngunit para sa mga senior, ang simple ang pinakamahusay. Kainin itong plain, walang asin, at bahagyang sinangag o mas mabuti pa, ibinabad magdamag para mas madaling matunaw. Iwasan ang mga nakabalot na may asin o asukal dahil maaaring magdulot ito ng pagkauhaw o makagulo sa inyong blood pressure. Maaari ninyo itong nguyain ng direkta o ihalo sa malambot na lugaw, champurado o yogurt kung mas gusto ninyo. Ngunit tandaan, nguyain ng mabuti. Ang mga butong ito ay siksik sa sustansya at ang tamang pagnguya ay tumutulong sa inyong katawan na makuha ang bawat benepisyo. Kung mahina ang inyong mga ngipin, ibabad ang mga buto sa loob ng 3 hanggang 4 na oras at kainin gamit ang 1 kutsara. Pang-4, sino ang dapat mag-ingat? Ang buto ng kalabasa ay ligtas para sa karamihan ng tao, ngunit may ilang mga senior na dapat mag-ingat. Kung mayroon kayong kasaysayan ng kidney stones, lalo na ang oxalate stones, kumuonsulta muna sa inyong doktor. Kung mayroon kayong maselang tiyan o kamakailang issue sa bituka, magsimula ng dahan-dahan. At kung umiinom kayo ng blood thinners o may mababang presyo ng dugo, makipag-usap sa inyong doktor. Bagamat bihira, maaaring makaapekto ang buto ng kalabasa sa sirkulasyon kung kakainin ng napakarami. Halimbawa, si Ginang Santos, 71, mula sa Tarlac. Bahagya siyang kinabag matapos kumain ng hilaw na buto araw-araw. Ibinabad na lang ito ng kanyang anak at idinagdag sa lugaw. Mula noon, wala ng kabag at mas mahimbing na rin ang kanyang tulog. Kaya, minamahal kong senior, ang pagkain ng buto ng kalabasa ay hindi tungkol sa pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa pakikinig sa inyong katawan ng may kabaitan at pagpapakain dito ng kung ano ang tunay na kailangan nito. Dahan-dahan, matalino, 1 kutsara sa isang pagkakataon. Minamahal kong senior, ngayon ay napag-usapan natin ang isang napakasimpleng bagay, 1 kutsara lang ng buto ng kalabasa. Ngunit tulad ng nakita natin, kahit ang maliit na gawi na ito ay maaaring dahan-dahang suportahan ang inyong pantog, ang inyong pagtulog, at ang inyong kapayapaan ng isip. Isang mahalagang aral na natutunan natin ngayon ay ang mabuting kalusugan ay hindi laging nangangailangan ng mabibigat na gamot. Minsan, nagsisimula ito sa tamang tiyempo, kamalayan, at isang tahimik na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain. Siyempre, kung nakakaranas kayo ng patuloy na mga isyu sa pag-ihi, pananakit, o iba pang alalahanin sa kalusugan, huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta ng direkta sa inyong doktor. Ang bawat katawan ay natatangi
at ang tamang pangangalaga ay nagsisimula sa personal na gabay. Ngayon, gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang tumatak sa inyong puso ngayon? Ano po ang natutunan ninyo na hindi ninyo alam dati? Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-type naman po ng want sa comments sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay may kulang o hindi malinaw, paki-type po ng 0 para mapabuti ko pa ang aking paglilingkod sa susunod. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito, pindutin ang notification bell at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay o mahal sa buhay na maaaring nangangailangan din ng isang mahimbing na gabi. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat po kayo, matulog ng mahimbing at patuloy na magtiwala sa inyong katawan. Alam pa rin po nito kung paano maghilom ng dahan-dahan sa tulong ng inyong pagmamahal.